tayong 14 million. 14 million na po tayo mga kaibigan. Game. Start, Gars. Ayun. Sige. Hello po sa lahat. Good afternoon and good evening. Good morning Good morning. pala sa iba. Oo. We're glad you could join us today for episode 7 of our Teams initiative called Edibooks, the chapter chats. We are featuring yung libro ni James Clear, pinamagat ang Atomic Habits. And for the past few episodes, we have been discussing the main key points, key insights of this book, and how it relates to each and every one of us inside and even outside Kaizen, our Kaizen journey. So before we start our session for today, ano lang, moment of silence tayo and prayer. So Kuya Deej, take it away. All right. Let us all remember that we're in the most holy presence of God. Father God, thank you so much for gathering us today. Thank you so much for allowing us to meet. Please bless all those who are able to join us. Likewise, our loved ones, as we continue on with our journey for the next 100 days, for the remaining 100 days. Thank you so much, Lord, for allowing us for giving us your strength and your wisdom, and for allowing us to push through, regardless of what is happening, and regardless of what the challenge that we face. And likewise, Lord, please, we would like to ask you for your wisdom so that we could share it here in the 7th edition of Edibooks. This we ask in most holy name. Amen. Amen. Thank you so much, Kuya Deej. Alright, so ayan, episode 7 na, no? So, grabe. Even us, we appreciate na yung most of you will be able to join us for the past few sessions as well. Na-appreciate namin yung mga nakasama namin and mga nag-share ng kanilang takeaways, experiences related to the topics that we have already discussed. And speaking of that one, I will quickly just do a recap of how so far how has been going with this book. In sa contents and sa concepts na na-discuss namin. Basically itong Atomic Habits, dinidiscuss nito yung how to build good habits for masustain mo pang matagalan, ano. And ano ko lang, enumerate ko lang quickly yung first three laws of behavioral change. Diretso lang. Tama daw ko, diretso Tama lang. daw. Diretso na po. Diretso lang, diretso lang. Ayun. So, ayan, quickly, I will, enumerate yung four laws. Yung first three laws na discuss namin. First one is make it obvious. The second one is make it attractive. And the third law, yung last session natin was make it easy. So, along those three, could anyone share a particular takeaway from the first three sessions, or at least yung kung ano yung tumatak sa utak ninyo nung napakinggan nyo yung or napakinggan o na-discuss namin yung three laws na yun and how it helped you to build better habits along the way, along this journey, and even outside of our Kaizen program. Could anyone share? And you could raise your hand. Kasi ang format natin, by the way guys, is dati kasi diniscuss namin yung book all throughout, and then we realized we wanted the audience to have a part in this discussion. So, ayun. Could anyone please share your takeaways? So, make it obvious, make it attractive, make it easy. So, dun sa three concepts na yun, how did you manage to adapt it and then build good habits from those particular points? Yan. Anyone? O magbo-volunturo tayo, Kuya Dich? Ano ba?
Sige, Ano tayo na lang, mag-volunturo. simulan ko muna tapos Yeah. tingnan Sige. natin. Go, Yan, go, Sargo, go. Sargo. Sargo, Gian. Sige. Sargoin mo muna, Gian. Sige. So, yung first natin, di ba, make it obvious. So, kasi ang idea natin is paano natin siya may relate sa personal and sa Kaizen journey natin. Correct. So, pag inisip mo yung ano ba yung mga naunang lessons natin. So, kailangan alisin natin yung mga habits na gusto natin, ilayo natin yung sarili natin sa mga gusto nating, sa mga habits natin na pangit. Tapos, ilapit natin yung sarili natin sa gusto nating maging habits. So, first na doon is yung pag doom scrolling, 'di ba? So, ang ginawa natin doon, halimbawa ako, personally, ang ginawa ko, ginaya ko yung kay Ari, inalis ko sa home screen yung Facebook tsaka Facebook. Instagram. So, hindi ko siya nakikita talaga. Um, if ever kailangan, halimbawa, kailangan natin may i-share, halimbawa yung kay Champy, isa-search ko lang. Pero after nun, tago ko na ulit. Since hindi ko siya nakikita, effective siya. Hindi effective kasi yung dati yung pag in-uninstall mo. Hindi ko alam bakit. Pero mas maganda nga yung nakatago lang siya Hardware. na hindi mo siya nakikita sa home screen. So, yun. Um, then sa fitness naman, ayun, enroll kami sa gym. So, 'di ba? Pag naka-enroll ka na, isipin mo, yun, sayang yung pinabayad, yung mga ganun. So, yun, sige. May gusto kayo ba? Gusto niyo mag-share? Quickly lang i-affirm ko yung kay Gian kasi ang ganda nung 2 points na yun, ano. First of all, yung sa pagtago ng app, actually pati ako, ginawa ko rin yan. And nakatulong siya kasi nakabawas talaga siya nung distractions. And aligned din siya sa gusto kong mangyari sa araw-araw, sa work. Obviously, desk job. Kailangan yung focus mo, if not 100% dun sa ginagawa mo. So, nakatulong talaga na nagtatago mo yung mga apps na yun na pwedeng maging source ng I mean the definitive term nga is dopamine, 'di ba? So, and to take it a step further, I mean kung pwede nga lang pati phone mo talaga itago mo na para hindi na sagabal sa'yo. Pero of course, dahil nga sa atin, we need still the communication. So at least nandyan lang yung phone pero wala muna, hindi mo makikita yung mga bagay na teka, hindi ka aligned sa goal ko ngayon. So, tatago muna kita. And then sa gym membership, I can attest to that as well kasi yan, I've been a member na din for quite some time. So, it does ano, I can relate well to that kasi totoo naman, mahal ang gym membership. Wala kang choice. I mean, it leaves you with no choice to be there, to show up, 'di ba? So, relate tayo diyan sa ano. Thank you, Pops Gian. Anyone na pwede pang magpaikot lang dun sa tatlong yun, make it obvious, make it attractive, or make it easy. Make it easy. So, yeah. So, make it obvious yun yung kanina. How about priming your environment? Meron ba sa inyong nag-ayos ng kwarto dahil gusto magbasa ng libro, mga ganyan? Uh, or ano ba, inilayo yung sa ref, yung mga sa pagkain, inilayo yung mga tukso. Ayan, meron bang mga ganyan? Meron bang nakaka-relate dyan? Sa inyo dyan? Oh, isa pa sa Eddie Boy, sige. Sige nga, sargo Ako, ulit tayo. isa sa akin. Si Pat daw, Ah, si Pat. on a Go, larger sir, pa. scale, if you think about it, yung mismong pagsali natin sa Kaizen, it's actually, we are involving ourselves in an environment to change ourselves for the better, no? Yun yung um, isang malaking habit, eh. Di Mm, ba? You mm. are making it obvious to everybody else, not just to yourself. In a way, it's hard, but actually, if we think about it, it makes it easier kasi ang dami nating individual goals man tayo, pero as a collective group, we see it as just one path doing better, 1% daily in our lives. Diba? Or even more if we can. So, yun sa akin. Anybody else na gusto mag-share?
Goods ka na doon, Sir Pat. Ayun, ang ganda rin nun, Sir Pat, yung pag-integrate ng community and how it affects us, Ay, how may it, naka-raise ano. hands Ayan, tayo, may naka-raise Gars. hand na. Si Coach D tsaka si Froy. Yan, Coach Si D. Coach So, D muna, si Coach D. sino na una sa inyo? Coach D, Coach go. D, Coach D. Ay, ako ba nauna? Okay, so share ko sa inyo. I don't know, natutunan ko lang siya o na-build ko siya because of Kaizen, which I think pattern naman siya after dun sa book ni James Clear na Atomic Habits. So, first is yung tawag dito, yung aking wardrobe. So, naayos na siya. Like, before, section sa akin yung, ano yung susuot ko ngayong araw na to? Ganyan. Ngayon, ano na siya, nakaayos na siya yung damit, yung shorts, yung underwear, and all. Tapos naka-rolyo na siya. So, ngayon, pagbukas ko as in, the whole week ready na yon. So, pagbukas ko ng cabinet, kuha na lang ako. Na it used to be like, ano kaya susuotin ko ngayon? Ganon. So, nakapagbigay sa akin yun na-free up yung mind ko because of that. Pangalawa that I would like to share, I am a Ziploc king. Ziplocking. So, especially pag nagta-travel ako, palagi ako nagta-travel eh. So, in terms of, opo, yes. In terms of my supplements, in terms of my protein, yung whey protein ko and all, para isang hugutan na lang lagi. Parang isang hugutan lang, nandun na yung yung morning routine ko, yung evening routine ko. So, naka-ready na yon. Pangatlo, na-try ko rin I call it the sky before screen. So the sky before screen is whenever I wake up, hindi muna ako mag-engage sa cellphone ko or any gadgets. I should go out first. Yeah, sky before screen. Go out first and receive the sunshine. Eh, wala, dati nung pag naglalakad ako, meron akong earphones, I'm listening to podcasts and all. So, there was this 2 seasons na ginawa ko ay, as in, wala akong dalang phone, wala akong dalang earphone, just me in the nature. So, mga 1.5 hours yon that I was like just walking. And then, yung phone ko, bago ako matulog, is nilalagay ko sa cabinet. Wala akong chest na parang, yung hindi siya within easy reach. So, yun, nakatulong siya sa akin to improve my sleep during that time. Kasi nag-ano rin ako nun sa sustainable cutting. Meaning, hindi ako masyadong nagtas ng steps. Parang those seasons, parang pinaka-max ko lang yata is 10K na isang week. Parang ganon. Na targets. So, I think those are my shares that I would like to express with you today. Yun lang. Thank you. Thank you so much, Coach D. Tumatak po sa akin, personally, ang ganda nung sky before screen, ano? Yeah. Kasi, Before screen. lumayo ka muna sa teknolohiya saglit. Parang, bask in the sun or whatever. Parang, i-appreciate mo na nagising ka. Nagising ka ng umagang yun and then, from there, take it from there. O, ano na next sa routine mo? Parang ganun. Pero, importante yung first and foremost, in-appreciate mo muna and internalize mo yung fact na you woke up that morning with another yung sunshine nga, no, yung blessing na yun na ng life from the Lord. And ayun, yung yung making it easy for you na nandun na yung workout clothes, naka-ready na. Pasok na pasok dun sa sa Atomic Habits yun eh. Kasi wala ka nang gagawin eh. Yung sabi niya po, free up your mind from that burden na mag-iisip pa ako nung susuot ko, ganun. No. Yan na yun. Okay na ako. Yan, ganda po nun. Thank you, Coach. Next, Froy. Sige. Take it away. Hello, good morning, Eddie Boys. Bigay lang ako ng examples na naalala ko when it comes to those 3 statements. So make it easy. Since I'm new here in Qatar, wala pa akong sasakyan dito. So I make it a point that yung gym na nakuha ko is malapit lang. So easy access, literally. 5 minutes walk lang from my flat. So I've got no excuses not to go to the gym. And good thing is it's also the cheapest
available. And grateful ako kasi kompleto naman siya. However, ang difficulty lang dito kapag sa gabi, siya lang ang dami nag-workout. Pero ang maganda sa kanya, 24 hours naman. So, yun. Sa umaga ako nag-workout as early as 5 a.m. or 4:30. Basta dapat matapos ako ng 6 or 6:30. So, make it easy. Next, sa make it obvious, first thing in the morning, when I get to my office desk, I make sure na yung tatlong 1.5 liters of bottled water ko, meron ng tubig, nire-refillan ko yun. Tapos, nandun lang sa gilid ko. So, it's very obvious for me. It's an obvious reminder for me to drink my water from time to time. I teach, I train people. So, I always tell my students na I am giving lots of breaks because I myself have to go to washroom from time to time kasi mabilis yung antag doon, yung metabolism. So, pag uminom ako, maya ihi agad ako. So, yeah. The last one is make it attractive, right? Yep. In my case, ano kasi ko bilang achiever, I always set or I make sure na i-reward ko yung sarili ko. For example, meron ako na-achieve na something kahit na medyo mahal yung reward na naisip ko. Parang, yun, to make it more attractive and parang talaga sabi ko, oh, kukunin ko to para makuha ko yung gusto kong reward. Para yung feeling na deserve ko to. So, in that way, na-attract ako sa ganong concept na kung may reward system. And somehow, ay nadala ko yun sa team ko, sa Kapiling Warriors. Kasi sa amin, aside from penalties, para mabalanse, meron din kaming reward system. So, yeah, that's all I can share. Thank you, Froy. Ang ganda nun. Yung yung preparation ang takeaway ko dun. You really made it easy for you kasi prepared ka na, pinlano mo yung from yung sa gym access. And it's a blessing as well na kasi lapit sa'yo. So you make the most out of it. And again, it falls to the fact na doon sa part na yun no excuses ka doon. Kasi talagang lapit na ng gym. So it's lahat na ng effort is sa'yo na yun. And of course, yung preparation din sa water. And yung last point is yung what works for you is yung pagbibigay ng reward sa'yo. And I'm glad you said that kasi it connects now somehow to our session for today. And thank you. Quickly lang, basahin ko lang din yung may sinend si CP Kitin dito eh. Ako sa maliit, sabi niya, nilagay ko sa top ng cabinet ko yung mga nilalaruan ko. I think I would assume this is yung mga food na na hindi aligned sa ating kung cutting for example. Hindi ko naman pwedeng itapon kasi may ibang kumakain. Yes. Oh, syempre, wag tayong pala desisyon. hindi lang tayo ang kumakain sa bahay. Tama yan. Go mo na lang para sa'yo. Sa ibang tao na yan, paubaya mo na. Goods yun, CPGT. Okay. Ayun. JC, pa-share naman ng screen. Ay, teka, may add din ako final Sige, go. Takeaway. So, dun sa Make It Easy, bali kasi yung ginawa ko sa Atomic Habits na task, engagement natin this season, nire-rate ko siya sa Kaizen talaga. So, tinignan ko kung paano siya ina-apply ngayon currently sa Kaizen. So for the Make It Easy, napansin ko nga, kumbaga yung community talaga yung gumagawa nito for us. Kasi di ba Gars, ikaw as a newbie, parang hindi ka na nahihirapan na maghanap ng source of protein. Ang napakaraming sources natin ng protein na sinishare sa mga group chat, sa kung saan-saan. Like sina Mami Jamie dun sa group chat ng Kaizen South. Kumbaga, ang dami mga budol dun na let's say mga locals, high protein na meals, di ba? So naging easy na siya for us na as a beginner, para sa mga beginner na kagaya nga ni Gary at ni Gian, yun, naging mas madali siya like yung kung paano natin ma-hit yung target natin, so, diba, na low calories, which is yung mga, kahit budol siya matatawag natin, pero diba nakakatulong siya sa journey natin like yung mga air fryer, yung mga things like that. Yung mga paano natin ma-accomplish yung steps natin sa gabi, yung iba bumibili talaga ng treadmill, diba? Yung mga ganong tipong budol. Then, for the make it attractive part, tinignan ko siya ngayon. Parang napapansin ko siya sa sarili ko naman.
napapadalas yung pag-attend ko sa iba't ibang class circle dahil dun sa parang pakulo ng mga CPs natin, which is yung mga games, di ba? May mga pag-games sila. Mm. Naging attractive yung pag-attend for me as a form coach kasi na dumayo sa iba't ibang tawag dito football. Parang to test yung sa mga yung ano mo yun, parang gusto ko yung games parang ganyan nag-iisip ako ng ganun. So natutuwa ako. So naging attractive siya sa akin para umattend ako ng mga class circles. When at the same time din, natututo din ako doon sa mga lessons ng iba't ibang coaches from other clusters. So yun. Yun. Go guys. Thank you, Coach JC. Na-appreciate ko yung binring up mo yung community, making it easy for us. And I can attest to that as well. Sa group chat na lang natin, busog na busog ako sa info about yung mga protein sources. Kasi isa din yan sa mga limiting belief ko na parang paano to kasi protein, high protein diet kailangan okay, anong mga pwede kong kainin, blah blah blah, di ba? Pero yun, I am grateful and thankful for the fact na sa team na lang natin alone, you made my journey easy on that part. So thank you so much for that. And ayan, sige. So maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang takeaways. Isipin nyo, first 3 laws pa lang. Ang dami na nating naipasok na concept within Kaizen and even outside Kaizen sa life natin in general now kasi we're adapting this new lifestyle and we want to sustain it for the rest of our lives, di ba? So, ang ganda ng sa sharing session natin na yan. So, let's go now to our main discussion points for today, episode 7, which is, nabanggit natin ito doon sa invite, no, doon sa poster, chapters 15 to 17 tayo i-cover natin. So, ayun, teka lang kasi naka-multi-screen view ako, sorry. Saan ba yung, ayan, yung share lang namin yung presentation in a few seconds. Wow, ang dami nun, Coach. Ano yun? Yun, okay. Thank you, Coach JC. So, ayan, Eddie Books, episode 7. Next slide na. Next slide. So, ang i-discuss natin for today, guys, is the fourth law. Make it satisfying. So, ayan. Now, nabanggit ni Froy kanina, is yung reward system, which falls to the same concept na ipapaliwanag natin for today, is how will you make this journey satisfying for you in the end. So, let's go through chapters 15 to 17. Chapter 15, key concepts. Our habits can actually become automatic and lead to mindless repetition. Ano niya sa utak niya? May question kami after this. Mastery of a habit requires deliberate practice, not just repetition. Last key concept here is reflection and review are essential to avoid stagnation. Quickly lang, isi-share ko agad. Mastery requiring deliberate practice. Unang pumasok sa utak ko is learning how to play the guitar. You can now with the new age technology, right? We can, I guess fair to say we can watch YouTube and then just watch someone play a song, and check the chords and then you can just imitate it. But it doesn't necessarily mean that you would be able to master the skill itself. You would really need deliberate practice, yung tinatawag nila, no? And what it means actually, one time na ano ko din to kasi ako din kasi gusto ko pa rin i-improve yung skill ko sa guitar. And then I came across this YouTube video explaining this concept of deliberate practice, which is, the idea is that hindi lang repetition talaga. As in, kada mo ng chord and kada pluck mo ng string, kailangan mo talagang deliberately tingnan. It's like in our fitness journey, your form check. Pag nagpapa-form check tayo, deliberately tinitingnan ng mga form checkers yan. Even yung posisyon ng katawan mo,
sample ng plaque. Hindi pwede, coach. Wala tayong oras. Yung sa workouts nga natin, we want to improve in the long run. Pero paano yun mangyayari kung hindi mismong ikaw, hindi mo pupulisin yung sarili mo? So it's more of like the mastery of the workout itself happens when you apply deliberate practice through video, taking video ng nung exercise mo na yun, and then assess yourself also. It helps a lot din kasi mismong ikaw, bago ka pa magpa-form check, na-form check mo na rin sarili mo. But if meron ka mga details na hindi pa hindi nakuha agad, that's where the reflection and review comes in. Doon na papasok yung mga form checkers natin. They will help us with their inputs para for us to avoid yung stagnation. Magpo-progress tayo. So yan. Isa sa mga key concept na pwede kong i-highlight agad. So, May next. add lang din ako, Gars. Yes, go Gian. Like, pa-back lang ng isang slide, Coach JC. So, para lang yung chapter 15 kasi, ang downside of creating good habits, just so, para lang may, so yung Okay. dinidiscuss natin is, di ba, halimbawa, nag-form tayo ng maraming habits nung chapter, yung unang 3. Kasama doon. So, Ang may chance nag-jump na kahit ulit-ulitin mo siya, hindi ibig sabihin nun is okay na siya. Tangkad niya. So, sige. So, next mo na, okay na yun. Tuloy mo na, Nga, Gars. tumbak-tumbak. Ay, gagi na Okay, Gian. Oops. Yes po. Ayan, coach. Ayan. Thank you, Gian, for highlighting that. Yun, good habits na posibleng maging paulit-ulit nga sa atin. Yeah, next slide is our examples of the yung sa introduction. So athletes who plateau because they stop challenging themselves, and professionals who rely on routine and have stopped innovating. So next slide agad tayo kasi gustong pumasok na dun sa key insight, actionable insights natin. As part of our practice para masiguro na hindi tayo nagiging stagnant, I guess, is a reminder din ito. Schedule regular reviews of your habits and goals. And ask yourself, am I improving or am I just doing this out of repetition? And sabi pa dito, use the Goldilocks rule. Stay in the zone of optimal difficulty. Neither too easy nor too hard. So, hindi naman po pwedeng nandun ka na lang. I think this is, I think in the simplest way, this is what we call our comfort zone. As individuals, we tend to settle. I can attest to this kasi sa work ko, I felt like I've been stuck for a while, and I have come to a realization na in order for me to actually survive in the industry, I would have to learn more or new things then related sa work ko para hindi ako maiwan. Yun. So, awareness is one thing na dapat alam mo kagad sarili mo. Yun na nga, ask yourself, am I improving or I'm just doing the same thing all over again or over and over? You must be aware of it, and then that's where you have to take some action. And ang magandang insight doon is yung regularly review mo rin yung kung ano talaga yung mga goals mo and yung habits na na-build mo to achieve those goals, etc. So, ayan. Sa ating flow, by the way, guys, I almost forgot. So sorry. Meron po pala tayong guest. Yan, si Coach D. Pinaunlakan tayo niya to share his wisdom also for each and every one of us. Iiwan ko sa Coach D, saktong ito at tanong namin. Nakapag-prepare ako ng question for this particular chapter, based on our actionable insights and key concepts kanina. Ito po yung question ko. And also for the rest of the audience natin, sasagot din kayo dito. Ito yung question na na-prepare namin. Was there a time po ba in your life, at work or any particular endeavor you pursued po, that you felt everything was just, or it felt the same? And how did you manage to overcome that phase? And what were the steps you took to get away from that comfort zone?
Thank you very much for that wonderful question, ladies and gentlemen. Ba't sa mo ako? Sabi ni Arvin, chillax lang tong ano na to. Parang nasa Miss Universe ako. Well, but kidding aside, I think we have our fair share of story regarding this, ano no, na parang naging routine na siya, paulit-ulit. And then parang you wanted to get out from that loop or from that routine, right? Tama ba? Yung parang what did I do to get out from that loop? Yes po. Siguro ano, ang on top of my mind was um because I used to be ano, I have designations in our university, no? And I had to give up those designations because I think it's because of the alignment of values, alignment of the things that I want to do and everything. It was a struggle for me kasi syempre bread and butter ko yung ano, yung work. But very routine kasi yung ano, yung work ng admin. Siguro yung nagbigay sa akin ng ano, ng tawag dito, ng reason kung bakit to go out from that loop is number one is growth. I wanna grow sa other aspects of my life. And nakakatuwa kasi ano yun, sinabit ko yung aking resignation letter ng January 5, 2021. And lo and behold, I became a student of Kaizen ng 2022. And that changed my life forever. Nag-iba yung trajectory ng life ko because yun nga, nakita ko yung alignment. Secondly is, it's because I want to honor and follow the will of God in my life. So I had to give up those designations kasi pandemic yun eh. Tapos merong isang church, community church doon that they were looking for a leader, like a pastor for them to be fed by the word of God. And nag-aral ako ng theology and all. So nalaman nila na I was there. So there was a clear nudge, a clear instruction from the Lord na I had to give up these designations. It was really hard for me, by the way. Coming from a place of, a recovering people pleaser and may tendency na I want to be recognized and yung for me positions are one of the ways for me to be recognized, parang ganon. So, aside from giving up the positions, I think isa sa mga ginive up sa akin ng Panginoon is my power over those, positions. And true enough, nag-skyrocket yung development ko in terms of mindset, in terms of dealing with people. And I'm happy to say that, number one, I am fulfilling my meaningful mission in life. Pangalawa is, minsan kailangan mong puntahan ng isang bagay na minsan hindi ka sigurado pero alam mo na pinapagawa sa'yo ni Lord. So doon ko napatunayan talaga yung para it became alive yung word ni Lord na trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. So what it gave me was clarity also. Clarity of the things that I do, alignment in the things that I do. So kaya nga minsan pag tinanong, paano mo nababalance ang lahat? Ang dami-dami mong ginagawa. Actually, the word there is not balance but it's about alignment. Meaning to say, you say yes to those na aligned sa'yo. Doesn't have to be balanced. Hindi kailangan 50% dito, 50% doon, 30% dito, 40% dito. But if you think that it is yung papagawa, halimbawa, ito pag-invite ka sa akin, is this aligned to my values? Definitely yes. Diba? Because I want to become a sunshine to everybody as part of my meaningful mission in life. So it's easier to say yes, and it's also easier to say no because you can set boundaries if you have found or if you're fulfilling your meaningful mission in life. I don't know kung bakit ko sinasabi to. Tama pa ba yun? yung trail thoughts ko, sabi na pag but yes, I had to give up that routine part of my life as an administrator sa isang university because I wanted growth in my life and to do the will of the Lord in my life. Does that make sense? Yeah. Yes, Coach Or Lee. did that Yes. make Yes. yun? It does. That's It does my make sense po. Thank you thank po. you.
Thank you po. Ang ganda nun. Ang dami namin napulot agad dun. Main takeaway is alignment. Kasi nga, if you had this feeling na you had a mission and you chose to align yourself to that particular mission. And yun na nga, na-envision mo rin na magbibigay ka ng sunshine for other people. And it's not easy, yes. Totoo yan. Most of us can attest to that. It's not easy giving up something na naging komportable kang gawin for a long time to pursue another, another endeavor nga na hindi ka pa sure kung ano mangyayari. But yun kasi yung yung tiwala mo sa sarili mo, tiwala mo sa faith mo. I mean, all of us have that na sige, tatry ko muna. The idea itself will fuel my passion for that particular yung na yun, yung task na yun. And we are glad na yun, nandito ka po ngayon for us to share your wisdom with us. Ayun. Thank you. Sige po. Thank you po, Coach D. Next, Eddie Boys, isa sa atin. Meron ba tayong ma-share for that question as well? When was the last time you felt stuck? And how did you overcome it? Ako naman, ang daming moments na I felt stuck and routinized na yung mga ginagawa ko. So pag na-assess ko na yung sarili ko naman, I always challenge myself talaga. I always make it a point na china-challenge ko yung comfort ko. Kasi naging habit ko na din na if nasa comfort zone ako, automatic yung utak ko sasabihin na, uy, wala ka nang matututunan dito kasi naging part na siya ng subconscious mind mo. Or parang yun nga, naging habit ko na siya, wala nang ka-challenge. So, ayun, may ginagawa akong bago sa structure ko, which is also aligned. Ayun, tama yung sinabi ni Coach dito. Alignment lang talaga sa mga ginagawa mo. And you also need to assess yung mga goals mo, values, beliefs, principles, kung aligned pa ba siya din sa mga ginagawa mo. Kasi kung hindi mo siya i-check, kahit anong effort mo, kung wala ka talagang direction, lost ka talaga always. So, ma-fall out ka lang din towards the process. And bago pala tayo gusto ko lang din i-share yung magandang story dito sa chapter 15 ng libro. Kuya Gary, lilis lang muna ako saglit. Kasi I think this is a very wonderful story na minention ni James Clear dito. It's about Sige lang, Ari. parang may strong hatak yung fourth law dito, yung make it satisfying. Na-mention niya kasi dito na may isang public health worker sa Pakistan na napunta sa Pakistan, particularly sa Karachi. And Karachi is one of the most populous cities in the world. So over mga 90 million daw yung nandun. And but if meron kasi 'di bang madaming tao sa mundo or sa particular na place, magfa-follow din yung parang may problem sa sistema nila, sa health, sa pagkain, sa tubig. So ang daming problema, especially sa mga health concerns, no. So madaming batang malnourished, madaming nagkaroon ng diarrhea, madaming nagkakasakit, nagkaka-pneumonia. So in-address nila 'yon. So yung particular person na to na si Stephen Loby, nandun siya, isa siyang public health worker to address that concern. And ang nangyari doon was nakipag-partner siya sa Procter and Gamble. So if familiar kayo, yung P&G, yung may-ari ng Head and Shoulders. So nakipag-partner siya, yung Safeguard din. At malaking impact ni Safeguard talaga. And this is a true story, guys. So nakipag-partner siya, nalaman niya na yung particular city doon sa Pakistan, yung Karachi, yung mga tao doon, alam nila paano maghugas ng kamay. So, it's not about the knowledge. It's about the execution and consistency.
So, paano nila ma-address yung concern na siguro mag-deteriorate lang yung ano no, yung statistics ng malnourishment. Ang ginawa nila was um nagbigay sila ng free soaps, particularly yung Safeguard sa mga residents doon. Tapos, para sa kanila kasi yung Safeguard is very it's an expensive soap. So, hindi siya afford ng lahat. So, pina-experience nila dun sa mga tao. And what happened was, dramatic yung nangyaring pag-decrease ng statistics ng mga nagkasakit. Because, ang ginawa nila was, yung Safeguard kasi, hindi siya parang ordinary soap sa kanila. Pag naghuhugas sila ng kamay, it's an experience. May mariremember sila. Pag masyadong mabula, naglalaro yung mga bata, mabango, unlike ordinary soaps. So, nag-increase yung consistency ng mga tao doon sa paghugas ng kamay. Hence, pagbaba ng cases ng diarrhea, ng pneumonia, and other mga diseases, no? Na nagkukos sa malnourishment or other concerns sa particular na lugar. So imagine, just by making hand washing a wonderful experience, na-satisfy nila yung kamay nila, naging parang ano ba, malambot, mga ganun, at saka mabango. Ginagawa nila hindi dahil alam nilang nakakatulong yun, but more of like, mas nanaig yung experience nila na maganda. So dito din sa Kaizen natin na journey, alam kong may mga habits talaga, no, na medyo mahirap, gusto nating gawin, pero feeling mo hindi siya align kasi hindi siya satisfying. Pero if you incorporate something, a reward, after doing it, nagiging satisfying siya. So yun lang yung parang nagiging pang-counter dun sa feeling of parang discomfort. Halimbawa ako, talagang minsan pagpagod ako, napagod ako tinatamad akong mag-workout. Yung ginagawa ko okay, hindi ka pwedeng maglaro ng Dota pag hindi ka makakapag-workout today. So, okay, need ko mag-workout para makapaglaro ako. So, yun, i-mention ko na lang din yung cardinal rule of behavior change. Na-mention kasi yun dito. Isa sa pinaka-importanting ma-remember natin, guys. Sabi dito ni James Clear, when what is rewarded is repeated. So, since satisfying siya, inuulit natin yun. And what is being punished is avoided. So, maganda yung naging culture natin somehow sa Kaizen, especially sa mga groups. If hindi tayo nakakapag-perform ng steps natin, kinulang tayo, meron tayong variance sa steps, nagkakaroon yung ibang teams ng punishment, maganda din yun kasi nare-reinforce yung parang habit of doing it, no? Yung mga need or dapat nating gawin para mag-lose tayo and para mag-transform. So, ang dami kong sinabi. Yun lang. Add din ako kay Ari. So, in continuation dun sa kwento ni Ari, bali, sinabi rin sa book ni James Clear kasi hindi lang naman tayo into satisfaction. What we are looking for is immediate satisfaction. So, yung madalian. Nabanggit sa book ni James Clear kasi na meron tayong tinatawag na immediate return environment. So, kumbaga, yun yung hinahanap ng katawan natin na sige, gagawin ko sa isang bagay na to. Let's say, yung mga bad habits, di ba? Kung mapapansin natin, mabilis tayong masatisfy sa isang bagay na yun. Like, pag kumain tayo ng chips, ang sarap, di ba? Kumbaga, nawawala yung stress natin or whatever kung ano yung nafe-feel natin pag kumakain tayo ng chips. Unlike pag kumain tayo, let's say, ng gulay. Halimbawa lang, sa mga bata, di ba? Parang, for now, medyo ayaw nila, hindi nila, kumbaga, as a human kasi kumbaga, hindi pa nila na-appreciate yung future benefits nito, which is yung tinatawag na delayed return environment. So dito naman dito sa Kaizen naman kasi kumbaga diyan tayo ang tawag dito, naka-anchor. So although for now medyo nakaka-feel tayo ng parang discomfort sa mga ginagawa natin na pag-weigh in, yung mga daily habits natin. As we discuss this remaining chapter sa Atomic Habits, makikita nyo kung paano to na-counter ni CC.
kung paano niya kumbaga ginawang satisfying yung sa tingin natin discomfort for us. Like for instance, yung going to the gym kahit umuulan or whatever, kung mag-steps tayo ng 10,000, 15,000. Sa mga susunod na chapters, madi-discuss dito, how can we make this discomforting habits na, alam mo yun, attractive or satisfying. So, yun. Guys, may share lang ako. Sorry, ano lang to. Very, Go. medyo realistic to na, hindi real life story to. Pero nakakatawa to kasi, sorry nandito pa naman si Doc Oli. Sana Doc Oli ma-appreciate mo tong kwento ko to. I remembered one time, 1990s na to eh. I went to Mindoro in Mount Halcon. Ang mission lang talaga namin doon is to teach the kids oral hygiene. Ang nakakatawa dito, pagdating namin doon sa village, ang una namin tinuro sa kanila kung paano magbabrush ng teeth using guava leaves. Sabi namin, itong guava leaves kasi antiseptic, yung mga pag-ganagano pa, may scientific, ano pa kami nun. Makakatulong to para malinis lagi yung mga ngipin nyo, ha? Para hindi kaya. After 3 days, we're trying to develop a habit of them brushing their teeth. After 3 days, biglang may isang maliit na bata, mga 5 years old, nagtaas siya ng kamay. Kuya Dij, na yan, pwede magtanong. Sabi ko, sure, sige, tanong ka. Tungkol po doon sa pagbabrush ng teeth, pwede bang Colgate na lang yung gamitin namin? Bigla ako napahiya doon sa mga naman. May habit na pala sila. Nakakatawa lang doon is, they find it more satisfying using Colgate. Di ba? Parang natatawa kami, tinuturo kaming habit. Yung pala, mas madali sa kanila na Colgate. Bigla ako nariyan, sorry sabi ko nga naman, may Colgate na pala dito. Nakakarating na pala yung Colgate dito sa village nyo. Hindi ka naman nagsabi. Sana nagbigay lang kami ng toothbrush dito sa inyo. Anyway, it's just a funny anecdote na. Natawa lang ako, naalala ko lang kasi, nakita ko si Doc Olis, naalala ko yung tinuturo namin. It's a very funny way of teaching a habit, only to find out na they've already found something very satisfying. That's why they keep, sipin mo galing po doon sa bata, siya nagsabi, Kuya, pwede bang Colgate na lang? Kasi mas madali daw, tsaka mas masarap daw yung lasa because of the mint. Gustong-gusto nila yun. It's just an anecdote in life that I'd like to share. So, parang dyan din nakabank ditch yung mga kiddie toothpaste, no? Kaya ginawa ng Colgate, no? True. Fruits. Yan. Ang ganda ng mga kwento. Especially yung sa toothpaste. Ang kulit nun, Kuya Dij. Kalahin mo, meron naman pala silang Tinuturo pa namin ng dahon ng bayabas. Sabi na, pwede ba Colgate na lang? Kasi mas masarap daw yung lasa ng Colgate. O nga naman. Sabi ni Coach D, ang matindi nito, after magtanong ng bata, ang tinuro is mag-toothbrush gamit ang guava leaves na may Colgate. May Colgate na yung dahon. Doon na nilagay. Ayan. Thank you so much, Ariville, si Pops JC, tsaka si Kuya Dij, for sharing those additional insights sa chapter 15. Now, let's proceed to chapter 16 of the book, How to Stick with Your Good Habits Every Day. Key concepts of this chapter. The key to consistency is making our habits easy to start and maintain. Environment and cues play a huge role in habit formation, and tracking and accountability reinforces these behaviors. So, meron na ba kayong mga nakukuhang clues kung anong parang pinatatamaan na itong key concepts natin? Sipin nyo key to consistency, making it easy for us. So, nirelate niya dun sa make it easy, yung mga habits natin. Even as simple as preparing your clothes the night before para pang gym. Para pag gising mo na sa umaga, alam mo na kagad exactly what will, ano yung gagawin mo next para ma-meet yung workouts na, kinomit mo. Diba? Environment and cues, yung paglayo ng mga junk food or pagtago ng mga junk food away from your sight para hindi maka-apekto sa yung goals. And ito talaga yung highlight nito, tracking and accountability reinforces behavior. So tracking, it goes now to our next slide. Habit tracking. Ayan na. Habit trackers are like calendars or apps
help us visualize our progress. And social accountability also with workout partners or public commitments increases our adherence to these habits. So sa atin, the best example that we can give here in Kaizen is our habit tracker. And it made us feel like, I can attest to this personally, it made me feel like a student again. Like I have to ace marks, every day. It's like when I check something, nakakatuwa siya. Nakakatuwa siya kasi pag na-checkan mo no, did you drink your water? Ay, oo, nagawa ko yan. Did you work out today? Oh, di ba? Feeling ko talaga naging estudyante ako ulit with this journey. And I'm glad also I had the resilience to, stay the course and tawag mo dito, keep getting high marks as what they say nung bata ka, no? Hopefully masustain even after the season, 'di ba? But we all have this tool. What I'm saying is we all have this tool now that we can use as a baseline, as a foundation of our new lifestyle. Yung tinatrack na natin ngayon kung ano yung mga habits na a-align dun sa ating upgraded version. Sabi dito, achiever as a student. Ayan. Lahat naman tayo achievers in our own way. Yun naman talaga yun. So, next, let's go to the key insights, or actionable insights, of this chapter. Using a habit tracker maintains our momentum. We must build a streak and avoid breaking it. Don't break the chain method, is sabi doon. And then, we must create an accountability system. Partner, coach, or public commitment. Ayan. Within the Kaizen environment itself, lahat ito, pinapractice na natin ngayon. We build habits and we track them. And we keep the streak. If kinomit natin for a week, let's say naglagay ka ng optional habit, I will read or I will listen. In my case, I will listen one to the book Atomic Habits for at least 15 to 20 minutes a day. That has been my yun nga that has been my optional habit for quite some time na, for a long time. So ayun, I make it a point na hindi ko pa napapakinggan si parang James Clear today. Let me play yung Atomic Habits na book in my phone for a few minutes, Yun, yung kinomit kong 15 to 20 minutes na yun, di ba? It keeps the streak alive, di ba? Parang, ayoko makamiss. Eka nga. And accountability system, we already know this. Our groups, our respective teams, our coaches, even the community itself, it has, sabi nga ni Sir Pat kanina, if I remember, it made it easy for us to be accountable as well to our own selves, what we're doing so far here in this program. So I'll leave you guys with 2 questions here for this chapter. Coach D, sorry, hot seat kita ulit. We prepared some questions regarding this insight. Sure. And we also want the audience to chip in, ha? Pwede kayo sumagot after Coach D as well. Coach, ang question ko po is, could you still remember the first time you saw Kaizen's habit tracker? What were your initial thoughts about it? And how did it influence you now moving forward? The habit tracker. Mine is a different story. Siguro just to give you a brief background. So season 2 ako nag-join ng Kaizen, right? And then season 1 kasi hindi ako nakapag-join for some reason. Tapos, dati ako nasa MF. Kung nasa MF kayo, you would relate to this. You can relate to this. Dati ako sa Minimalist Fitness na Facebook group ni Coach Cho. Tapos din nag-open siya ng Kaizen. Tapos nung kasabayan nun yung 100-day challenge din ni Coach Cho dun sa MF. And then towards the end of the 100 days, itong mga season 1 enrollee ng mga to, nagpo-post ng mga transformations sa sa Facebook page. So ko, wait lang, what's going on? Bakit may abs sila? Bakit may 6 packs in 100 days? Anong meron sila na wala ako? Ganon. And ito na nga. So sabi ko, sigurado ako, for sure sasali ako ng season 2. Isa po ako sa mga unang nag-enroll ng season 2 na right after the webinar ay nag-enroll agad ako. And
Lo and behold, nung sinend sa akin yung habit tracker, pag open ko, sabi ko, eto yon, eto yon, eto yung kulang sa akin. Sabi ko, okay. Kasi hindi ako nagtatrack ng weight every day. Pati pala pag inom ng tubig, ilalag. Di ba? Tapos, bakit ba? Stress, yung hunger and everything. Tapos, ito na. Ay, ano tong ROC? Bakit yung ROC? Ayan pala. So, I lack awareness. I lack structure. I lack accountability. And of course, I lack community with the same, goals in life. Kahit na nasa MF ako, pero iba pa rin talaga pag nasa Kaizen. So, paano nabago ng nakakatawa kasi sa tapat ko ngayon, mayroong isang truck nakalagay, Balibago. Barangay Balibago. So, paano nabago ng habit tracker ang buhay ko? Number one, ito, to be honest, it helped me to become more grateful. So, gratitude is number one. Because of the wins. Diba? You will intentionally write down, ano ba, 2 to 3 wins ko every single day. You have to be intentional of thinking, ano ba yung wins ko ngayon? So ngayon, mas naging matik na sa akin na to be grateful for everything. Kahit mas simple lang na naligo ako ng hot water today. Di ba? Mga ganun. O kaya nakainom ako ng tubig or whatever. So I became more grateful. So gratitude is number one. Pangalawa is accountability. It's the sense of accountability. Kasi marirealize mo na kapag lolokohin mo yung sarili mo dun sa yung kapag hindi ka magiging truthful sa pag-log mo doon sa habit tracker, ang niloloko mo lang yung sarili mo. Di ba? At ang saklap doon, bakit? Kasi of all people na pwede mong lokohin, sarili mo pa. Right? So it taught me accountability for myself and for my teammates and the whole community. And last but not the least, and I think this is very important then, it's self-mastery. Mas kilala ko na ang sarili ko ngayon. Bakit? Kasi even yung ko, oh my gosh, mataas ang stress level ko ngayon. 'Di ba? Kasi nakikita mo yung pattern eh. And then you would know now your results and everything. So because of the habit tracker, mas nakikilala ko yung sarili ko. So, gratitude, accountability, self-mastery. Acronym yon, GAS. So, nagsisilbi siyang fuel sa akin to move forward. Gusto niya yun, and thank you. Ayun, naging gas siya sa akin. Gasolina Gas. pala, ang Gasolina. Gratitude. I think that's the best takeaway we can get from that, Coach D. Gasolina ang habit na. Ang haba ng airtime ko. Self-mastery. Lalo na po yung self-mastery. Ang kulit nun. Kasi marirealize mo rin na na kaya mo palang maging consistent ng ganun. Yeah. Ako po ganun eh. Parang pag titingnan ko habit tracker ko, like, kaya ko palang maging consistent ng ganito. Parang ganun lang. Correct. It helps you appreciate yung efforts na ginawa mo for your journey. And so, actually, thank you po. jump yung sleep quality mo from season 2 to season 8 right now. Alam ko na kung alam ko na yung ko, baseline ko. Alam ko na kung paano i-rate kung 1, 2, 3, 4, 5. Na dati parang, paano ba talaga? Ang dami ko pang questions na, paano mo sa 8 hours ba? 6 hours? Pero ngayon, I have my own way of measuring, sleep quality. Ayun lang. Sorry, ang dami kong dada, no? It's okay na po. Coach, okay. Dian? Sige, Mag-share ka ba? yes, actually relate ako dun sa sinabi ni Coach D, kasi 'di ba, yung sabi niya MF siya. Tapos ako naman, 'di ba, saling pusa ako noong season 6, season 7. Tapos sabi ko, bakit yung mga kasabay ni Naori? Sinabayan ko naman lahat ng ginagawa niya. Ba't yung mga kasabay niya? Si Joko, 'di ba, na-meet ko yan si Joko ulit nung sports fest eh. Tapos parang tapos nung nanalo, sabi ko, bato-bato na pala yun. Parang ganun. Tapos kaya rin ako na napasali talaga. Kasi sabi ko, ano kaya yung kulang sa ginagawa ko? Ginawa ko naman lahat. Then, ayun nga. So itong habit tracker and then yung accountability team. So yung sinabi ni Coach D na yung parang
ba't mo naman lolokohin yung sarili mo para lang maging 105 ka sa tracker? Sabi nga ni Coach Champy, 'di ba? Sabi niya, kahit kahit doktorin mo yung habit tracker mo, ma- makikita naman yan sa katawan mo kung talagang tama yung pinagagawa mo. So, Oh. ayun. Yeah. So, una yung habit tracker, yun yung talaga yung malaking factor. Kasi, yun nga, um, dito ko rin na-appreciate na mataas lagi yung sleep score ko since malalaki na yung bata. Nakakompare ko si sa'yo, Gars, since wala pang 2 yung anak mo. So, talagang sira Mm. lagi yung sleep score niyan. Then, ngayon, Mm. parang sabi ko, na-appreciate ko na, sarap, sarap pala lagi ng tulog ko. Kasi nga, yun yung baseline ko na dati puyat kami lagi dahil sa, di ba, dalawang bata yun. And then, last is yung accountability team. So, may hiya ka eh. May hiya kang, ba, may chocolate cake dyan. Sabi ko, wala, limang tao yung, sila nga, pag hinainan mo yan, hindi rin nila kakainin yan eh. Yung mga team ko, yung mga ganun. So, yun, malaking bagay talaga yung accountability system, no? Um, Lalo yung, di ba nag-align naman tayo. So, yun, as a Totoo. team. So, Pa-share din ako about sa habit tracker na yan, and somewhat about my journey na rin since season 7. Um, kung para malaman ng iba, last season 7, I lost around 17 kilograms sa na may kasamang pagdadaya sa habit tracker. So, ang ginagawa ko noon, gutom pa ako, susulpot ako ng isa tapos ilalalag ko sa kinabukasan. Tapos, sabi ko, until na nang habang tumatagal, sabi ko, teka, nauubos yung calories ko for the week sa pandadaya ko. Kasi sabi ko, weekly naman to eh. Cycle, cycle, okay lang yan. Hanggang sa na-realize ko, hindi pala yun dapat. Tapos napansin ko, bumababa din yung ROC ko. Kasi paano ko, I mean, hindi ko naabot yung tamang ROC for cutting. Kasi sabi ko, kasi dinadagdagan ko yung maliit na subo nung yung maliit na subo nung, kasi nilalag ko siya, so parang akala ko hindi siya daya. Nilalag ko siya for the next day. Tapos medyo messed up din kasi yung sleeping pattern ko, 'di ba? For as a night shifter, galing sa work na night shifter. So parang yun na rin lagi. So napaka-honest nga talaga ng fitness. You get what you put out. So yun yung na-realize ko nun. Kaya for that realization, dahil rin sa habit tracker, na-gets ko na mali pala yung ginagawa kong yun. So yun, na-correct ko kagad sarili ko. And now, proud na naman din ako dito, especially nitong nung after nung season na yun, na finish ko with 17 kilograms lost. Tapos ngayon naman, for season 8, mas na rin siya. Na-share ko rin naman to, mas malakas yung hatak ng food ngayon for my second season. Pero kahit kasi may syempre may mga anak, 'di ba? May mga baon 'yan if ever eh. Yung gustong-gusto mong kumurot talaga kasi gigil na gigil ka na, nandiyan lang siya sa ref eh. Yung pwede mong kurotin na brownie dyan or what, andyan siya eh. Pero ngayon, na siya, mas malakas na rin kahit mas malakas yung hatak ng tawag ng food, mas malakas na rin kasi yung na-build natin na habit for this. And ang laking bagay nga yun eh. Hindi mo dapat siya mabibreak. And dahil mas gigil na rin thankful din ako sa AD Boys. Kasi for such an amazing accountability group, um, hindi kami nagsusumbatan ng ng nilag mo, o ano kinaya mo, walang ganun eh. Andun na yun eh. So parang doon pa lang rin natutulungan ka na kagad with all the help of the community, the habit tracker, and everything, every little habit that we try to to instill in us, 'di ba? During this journey. Ang galing lang kasi ayun, yung hindi mo akalain na nauubos mong kalahating kaldero ng kanin, hindi mo na rin ginagawa ngayon.
Grabe sa kalahati, Sir Pat. Uy, totoo yun. Kasi kalahati ko din kuya ko. Pero thank you dun sa, na-appreciate ko dun, Sir Pat. Quickly lang i-affirm ko yung awareness mo dun sa sort of cheat na ginawa mo. Kasi nga, you understood na yung concept nung sa banking nga nung calories and nung sa time na yun. And I'm glad na ayos mo siya kagad. 'Di ba? Kasi nga, going back to what Coach D said, you cannot, parang hindi mo pwedeng dayain Talaga kasi sarili mo yun Parang pag dinaya mo pa yung sarili mo dun sa partner, di ba? Ano na lang. So, yun. Ang ganda na nung sa na yun, yung pag open up dun sa part na yun. And yung eventually yung pag-ayos na sa na yun. And kay Gia naman, yes, I can attest to this as well kasi my wife joined 2 seasons din, season 6 and 7. And I was also just on the background watching her during her own 200 days nga bale 200 days journey. And I thought of the habit tracker as a stress sa totoo lang. Ano ba yan? Dami naman pinipila pa, ang daming nilalagyan. Mga ganyan. Ganon yung reaction ko nung una ko siya nakita. And ayun nga, nakatulong sa akin was the fact lang na okay, since I'm gonna join this program, I'm gonna attack it in a way na yun nga, yung pagiging student. Just be clean slate ka muna, tanggalin mo muna lahat ng alam mo. Gawin mo muna yung task, gawin mo muna execute mo yung program as is. Doon ko siya na-appreciate. Kasi na-appreciate ko yung habit tracker yun, sa fact na yun na it helped me have structure. Yung isang bagay na kinailangan ko rin was structure. So yun. Additional question lang quickly to the audience. Anyone can answer. Is there someone outside of the program, of the community, that you consider your accountability partner as well? Meron na ba kayo napag-sharean na hindi Kaizen, pero in-open up nyo about this, about Kaizen or about your journey, and has he or she helped you in your journey in any way, in any shape or form? Anyone? Ako, mauna na Ano ako. po? Ay, sige, ano Sige. muna. Cut muna, cut. Cut is here. Ako, Sige. yung mga college friends ko, sinabayan Wow. nila ako dun sa sa 100 days ko. So, yung isa kong friend, na siya, pumayat na siya from 70, naging 58 na lang siya. Sabi niya, hanggang December daw yung goal niya. So, nakaka-proud kasi kahit hindi sila enrolled, parang naging disciplined sila kahit hindi siya accurate, pero meron ng transformation. Ayun. Ang galing naman noon, Kat. Thank you sa pagkwento noon. Nakakatuwa pag nakapag-influence ka din ng ibang tao. It also gives you that satisfaction din. Ayun, Totoo. Kuya D, ikaw naman. Yung sa Ano akin, yung kung meron akong accountability partner na hindi membro ng Kaizen, surprisingly, wife ko yun. So my wife has a different program with respect to her. Yung program niya is called Wild Fit. The Wild Fit is a little bit different from us kasi siya, sa nutrition siya based. Hindi siya katulad ni Kaizen na medyo holistic, daming di ba? Sa kanya, nutrition based. Ang nakakatawa lang dun sa amin is, despite na hindi kami magkapareho ng program, ang nakakatawa dun is we still supplement or complement each other. Tinutulungan niya ako ngayon kung paano ko atakihin yung nutrition side kasi yun ang nila, yun doon sila heavy. On my side naman, tinutulungan ko naman siya kasi since hindi sila heavy sa exercises, nakakatawa yan kasi minsan nakikita niya ako nag-workout dito sa bahay. Ano yung ginagawa mo? Sabi ko, pwede pala yan. Sabi ko, yeah, bands. Pwede to yung bands. Sabi ko, gusto mo dito ka magsimula. Ayan, doon na niya na-appreciate. Then, ngayon, na siya, kaya niya rin mag-dumbbells. Actually, siya ang gumagamit ng set ko dito sa bahay. Kasi usually sa gym ako, di ba? Pagka hindi lang ako, ang nakakatuwa lang dito is, yun nga, appreciate niya. Sabi, Han, paano mo
pinapalaki yung yung triceps. Triceps ba? Ganito yan. Yeah. Tapos ang isa pa pinaka-favorite ko sa accountability, well, parang unwritten code siguro to sa mga mag-asawa. Alam mo yun, every time na lumalabas ako sa banyo, nakikita ko kung sina-side glance niya ako o hindi. Tapos tinatanong, honey, sexy na ba ako? Yung mga ganong tanong, di ba? Kasi siya yun eh, araw-araw niya ako nakikita, di ba? Tapos yun, at least Exactly. na-appreciate niya yung transformation. Yun lang naman sa akin. Siya yung kaya minsan, dati, naalala ko, season 5, season 6, ang lakas ko mag-post ng mga pictures sa Facebook. O kaya sa circle. Ngayon hindi na kasi siya yung measurement ko. Siya yung yardstick ko. Pag Ang nakikita ko, galing. papasmile ko siya, satisfied, okay na. Happy na ako rito. Okay na ako. Yan. Siya yung isa sa accountability partner na wala sa Kaizen. Thank you so much, Kuya DJ. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Internal na accountability plus internal na encouragement to keep you going. Ika nga. Miss Jamie, nakataas ang kamay ni Miss Jamie. Sige, go po. Yes, gusto ko lang i-share, bibida ko din yung asawa ko. Tuwang-tuwa din ako kasi, so, third season ko na to ng Kaizen. Tapos, every time yung ambassador period, yung pag magpapromote tayo ng Kaizen, lahat kami tinatanong, mag-enroll na ba si Franco, yung asawa ko? Pero lagi sabihin, ayoko, kasi ayoko magtimbang. Mag-workout siya, pero hindi siya magtitimbang. Ayaw niya nung ganong idea. Tapos, di ko alam kung paano, pero na-convince ko siya na after nung birthday niya nung August na, sige, try na natin yung calorie deficit. So sabi ko sa kanya, munguya ka lang, kahit ako na maglagay dun sa MFP, wala kang gagawin, akong bahala lahat. Pero natuwa ako na dumating din siya sa point na, siya na rin yung committed sa tracking na susukatin niya talaga. Tuwa ako kasi nung mga 2-3 weeks ago, lumabas siya with friends. Tapos, hiniram niya yung timbangan ko. So, tuwa lang ako. So, kahit binalik niya sa akin yung timbangan ko na may sibu-sibuyas pa sa gilid-gilid, proud pa din ako. Kasi nilabas niya yung timbangan niya. At nagsuka-suka siya amongst his, male friends na hindi naman nagka-calorie deficit. So, yun. So, proud na proud lang din ako sa ako. So, to date, mga 6-7 weeks na kami, 6 kilos lost na din siya. So, Wow, ang galing po. natutuwa Ang ako. galing, Tapos Miss soon, Jamie. magsa-steps na din to. Kasi dati sabi niya, ayaw niya Mm. mag-sports watch. Bahal niya daw yung, kung ano man, hindi ko alam kung ano sa paksa, yung relo niya. Tapos, ang ginawa ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung lumang sports watch ko, tapos kinakabit niya sa paa. Minsan nasira. So, ginawa niya, parang naghanap, yung phone niya, sinabit niya sa katawan niya. So, yun yung lagi niyang ginagawa ngayon. So, nakakatawa lang. So, soon, mapapabili ko na rin yan ng sports watch. Mapapa-steps ko na. Ayun lang. Proud lang din ako sa asawa. Ang galing. Nakakatuwa yan. Nakakatuwa. Narinig ko rin kasi yung kwento niya ni Jamie noon pa. Na parang, paano ko mapapasali yung asawa ko? Gumaganon siya. Kasi nakita niya na napasali ako ni Iggy dito sa Kaizen. So parang isa yun sa mga questions niya rin. Ay, patapos pa quick share lang ako. Yung Sige, Sir Pat. yung kaisa-isang nag-click nga ng ko ng link ko sa for the Kaizen. Sumali siya this season 8 and very proud din ako na 14 kilograms to date ang nawala sa kanya. Kasama ko siya dati sa riding community sa previous company. So nakakatuwa lang na ayun, may nakakatulong ka sa pag-push sa iba. And so far, ayun, may isa pa akong friend din naman from college. Nag-purchase siya ng B3. Tapos, so parang, ayun, B3. natutulungan ko din siya in terms of lang rin. Parang yung konting nudge, kasi pag B3, on your own ka talaga di ba? So, nakakatuwa lang na parang kasi nakita niya rin yung transformation ko nung season 7. That's why atat na siya, hindi siya makapaghintay ng susunod na season 9. So, sabi niya, sige na, B3 muna ako, before mag-Kaizen. Yeah, ayun. Yun lang. Thank you, Sir Pat. And mabuhay ang mga asawang na-nudge papuntang Kaizen. Isa na ako doon. Ayun. Next slide tayo, Pops JC. Thank you. So, punta na tayo sa chapter 17. How an accountability partner, eto na nga, can change everything. So, the key concepts nito is social expectations are powerful motivators. Accountability increases the cost of failure and encourages follow-through. And external pressure can help overcome internal
Resistance. Ito, papasok ko yung shinare kanina kasi related to shinare kanina ni Pops Gian. Yung mahihiya ka kapag yung, lalo pat napunta ka sa accountability group na lahat sila yung gigil nga, tawag, gigil, or lahat sila performing to their best of their ability. So ikaw as an individual, titingnan mo yung sarili mo, i-assess mo eh. And all of these external factors may not help you then if you feel pressured. Ayan. So, I guess fair to say, all of us, we benefited from the community in itself, from magmula dun sa internal sa group natin na we are setting each and every one, we are holding each and every one of us accountable to our actions regardless of what happens, and of course our results won't lie in the end. So doon, talagang ito yung isa sa mga bagay sa Kaizen na na-appreciate ko is yung merong magtatap sa iyo na tao, individual din yan na may sariling journey, pero kailangang tingnan ka rin in a different lens, di ba? And yun. So next slide. By the way, guys, address ko lang, since hanggang technically hanggang 5:30 lang tayo, mag-OT lang tayo ng konti for our session for today. Examples nito sa mga CEO nga, ultimo mga CEO, meron din silang mga coach na gumagabay sa kanila on their journey in their business. And of course, friends who check in on each other's goals. Ako, I can attest to this in Eddie Boys. I always say to them, I'm grateful. Grateful ako na I built a brotherhood. We built a brotherhood then with our accountability group. Not only just the group itself, not only as a team, pero as a brotherhood nga kasi we got alignment on the first day and we stuck to our game plan. Ika nga. So, yun yung nakatulong sa amin to stay the course, and nandito pa rin kami 12 weeks in. Tama, week tab na bukas na. Tama. So 12 weeks in to the challenge and we're still here. So ang galing lang. I appreciate that. Yun. So next is our insights for chapter 17. Find an accountability partner for your key habits. Set up regular check-ins and use commitment devices. Ito na yung mga sa ibang groups, I think they have these, they raise the stakes, no? So meron silang mga penalties or punishments kapag yung isa hindi nakamit ng targets niya, etc. Or the other way around, I think may nagsabi kanina, nakalimutan ko lang. Pero the other way around naman, may reward system naman dun sa mga nakaka-perfect. So it goes both ways. Hindi lang naman dapat punishment lang yung iintindihin mo. Pero also, bigyan mo din ng something in return dun sa magandang performance niya. Diba? So, okay din na ano nga yun. And I'll leave you with this question for chapter 17. Coach D, sorry, tatap kita ulit as our guest. You. Ano po, Yes. question for dito, i-relate ko sa chapter 17. I hope related nga ito. Pero, ayun, as a coach po, how did you balance po yung being the person who regularly checks in to his students or the group versus yung feeling naman na sometimes even you yourself, you might need it in return? Yung check-in, Oh, di that's ba? that's a good question. Paano ba? Well, number one, siyempre dahil task ko nga ang mag-check-in sa mga estudyante. So, kumbaga in-embrace ko na siya na I have to fulfill that task, no? But at the same time, I also have to listen to my body because nakakapagod din siyempre na to manage everything. Kumbaga hindi lang naman Kaizen ang job ko eh. Meron akong part-time, hindi full-time job pala. Kala ko yung Kaizen pala yung full-time. May full-time job ako as a teacher, as an educator sa isang state university. So kumbaga pag pinagsama-sama lahat 'yon, chaotic din siya, kumbaga. Pero I'm also grateful for Kaizen because I remember nung season 3, kaya kami nila Kachap Iggy, Team Elevate, nagbigay kami ng free na parang tawag dito, session or training sa mga team reps, no? About leadership and all. Tapos mayroong isang part doon, we talked about energy management.
So sa energy management, very quickly lang. So you would know kung kailan yung performance zone mo, kailan ka nagiging, you feel burnout, you feel na nasa survival zone ka and naka burnout zone ka. Tapos, so, yung performance zone is kapag mataas yung energy mo, tapos positive yung emotion mo, nasa performance zone ka nun. Pero hindi ka pa pwedeng laging nasa performance zone. So, meron din yung mataas yung energy mo, pero negative na yung nararamdaman mo, yung emotion mo. Ang tawag doon, nasa survival zone ka na. Yung meron ka pa namang energy, pero parang pagod na ako, tapos nagko-complain ka na. So, nasa survival zone ka na nun. Pero yung wala ka na ng energy, tapos negative pa yung emotions mo, nasa burnout zone ka na nun. So natutunan ko sa Kaizen na pumunta dun sa fourth quadrant, and that is low energy pero positive emotion. Ang tawag doon is the renewal zone. So dahil nga kakabit dito dun sa self-mastery kanina, alam ko na kung papunta na ako sa survival tsaka sa burnout. So hindi ako laging dapat performance zone. Dapat nagpapalit lang si performance zone tsaka si renewal. Kapag feeling ko napapagod na ako, I have to set my boundaries. I have to say no to things and then take care of myself. Because every no is a yes. And every yes is a no. Meaning, when I say no to this particular thing, I say yes to myself. So doon ko na bibigyan ng energy yung nababalik ko ulit yung performance zone ko kapag nakapag-renew na ako. Pag nakapunta na ako sa renewal zone. So kahit simple lang na halimbawa pagtulog or listening to music or going to Baguio. Kasi Baguio isa sa mga renewal zone ko eh. So yeah, and nature really it helps me a lot in renewing my energy. So yeah, I'm just being mindful of my energy level and emotion level. So dapat yun, palit lang ng performance zone tsaka ng renewal zone. Yeah, I hope that's Galing. also clear. Ang galing po, Coach D. Thank you so much. A follow-up question lang po is yun nga, has someone checked in on you? In the Kaya past at least? madami. Mm. Yes. Aside from my accountability group na Elevate, no? Ngayon, dami-dami. Even my students, they check in on me. So, nakakatuwa. It's Ganda being po. reciprocated. Yan, yung Sunshine Mm. Tribe. Tapos ngayon, sa faith ko naman, nandito ang mga broskies. Ayan, sila Champ Ari, sila Champ, si Coach Juan and all. Diba? So, every Thursday. So, si Doc Ollie nandito, nakita ko kanina. Nakakapag-express din kami doon. And I again found a strong support system, not just in my fitness journey, but also in my faith journey. So yun, may mga ganon, sa community natin mismo, tayo mismo yung talagang we really win together. Oo. And Galing po. Thank you po, Coach D. Sa other coaches na guest natin, audience natin, meron po bang, Champ Nori, baka pwede mo kami paunlakan ng iyong sagot sa tanong na ito. How do you balance po yung ikaw yung nag-check-in and then versus sometimes parang feeling mo kailangan mo din na may mag-check sa'yo? No? Yes. Ayan. Actually, na-relate ako dito as a newbie coach for this season. Kasi hindi ko yan napaghandaan actually. Na yung naging dip ko for this season is as a coach kasi dun sa dami ng bago kong natututunan. Kaya ako naman, more on, nung na-realize, parang 2 weeks akong malungkot. Parang I don't know why, parang ano kaya yung, parang somehow deep. Pero hindi naman kasi sa, unlike yung as a student ako na parang, may awareness ako as a student. Pero ngayon kasi, parang alam ko naman yung, hindi naman ako sad dahil sa calories, so parang gano'n, hindi rin naman dahil sa workout. Sabi ko, ano kaya yung nagpapalungkot sa akin? After 2 weeks, saka ko lang na-process yung feeling na, may dip din pala sa coaching. Tapos, yung ginawa ko naman nun, so, shinare ko siya dun naman sa fellow coaches ko sa Tangla. Sabi ko, na ganito, for the past 2 weeks, hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari. Pero ayun, importante rin pala siya sa coach. Sabi ko, kahit din pala sa coaching journey, may deep din. Tapos nirelate ko siya pero yung kailangan mong gawin, same din as a student. Parang ano ba yung ginawa ko nung student ako? Parang kumapit din ako sa community. Pero this time, syempre yung makakaintindi sa akin, more on yung fellow coaches ko. So, kaya kumapit naman ako sa fellow coaches ko sa Tangalaw. Sinare ko sa kanila, tapos nag-message sila sa akin na parang, if you want someone to talk to, nandito kami kasi
syempre as a student, iba na yung journey din talaga. Iba rin yung coaching journey. Tapos sino din yung Totoo. makakaintindi sa'yo sa kung ano yung pinagdadaanan mo, yung mga struggles na yung students mo, surprisingly, yung iba, ginoghost ka, yung iba, hindi nag-update ng habit tracker. Tapos sabi ko, nangyayari pala yon. Kasi nung student ako, hindi ko ginawa yon na parang 105, sabi sa akin 105. Okay, lahat ginagawa ko para maka 105. Kaya, Coach D, mabait akong student, di ba? Si Coach D kasi Ayun. yung coach True. ko Kaya 4 ka, season, kaya ka nag-champion, di ba? champion maker, yes. So, si Coach D talaga yung coach ko noon. So, parang hindi ko na-realize na tas yung accountability group ko, lahat din kami nagpa-perform. Kaya nung naging coach ako, hindi ko na-realize na sa ibang accountability group pala, hindi pala ganun lagi yung nangyayari. Nung naka-experience ako, parang sobrang bago for me. Pero yun, so kapit sa community, ako naman coach perspective, kapit ako dun sa fellow coaches ko with the class. Yan. Thank you, Champ Nori. And it gave us a different perspective then. Na it's not easy being a coach. Let's just get that out of the door. Ika nga. It's not easy, pero good thing Kaizen has this system na meron ka pa ring mga tao na malalapitan din na kaparehas mo ngayon ng wavelength in terms dun sa fact lang na yon na I'm handling students now and I don't know if I can handle the pressure or the responsibilities of it. So yun. Thank you. Kasi ano yun to us maybe aspiring in the future na maging coach or whatever, it will give us a different perspective then on what to expect dun sa bagay na yan. Another coach na nasa nasa participants natin, audience natin. Si Juan, baka pwede ka pong mag-share quickly ng iyong yung sa question natin, I-repeat ko lang yung question for you po. Ano tawag dito? Nasa ba si Siwan po? Hello? Pwede Wala ba ata akong sumagat, Kuya Gary? Yeah. sige, Sorry. Aribel, ikaw muna. Sige, habang ginano si Based lang dun talaga sa maganda talagang meron kang accountability partner kasi feeling mo hindi ka nag-iisa. Pero there are times kasi, especially nung season 7, meron kasing times na nag-usap kayo, merong alignment meeting, pero yung level of effort is not really aligned. Kasi iba-iba kasi tayo ng ng capacity. May it be na ikaw, ito yung kaya mong ibigay. Tapos, yung iba naman, yun lang yung kaya nilang ibigay, pero maximum effort na sa kanila yun. And so, there are also times na dun merong feeling mo may disalignment sa tingin mo kasi mako-compare mo yung effort na binibigay mo eh. And so, what I really learned sa season 7 is you cannot impose what you like sa mga ka-team mo. And talagang na-apply ko siya ngayon kasi nung season 7, I really wanted lahat ng members namin na makatapos. And it's a good thing na natapos naman namin, pero I was really rooting na maging one of the best teams kami. Tapos, okay naman yung team namin, but meron lang kaming iba-iba sigurong priorities. And yun, nanggagaling kasi tayo sa iba't ibang experiences at saka cultures. Meron tayong pinanghahawakan ibang principles. And yun, hindi natin pwedeng, yun talaga guys, hindi mo pwedeng i-impose yung gusto mo sa kasama mo. Kasi iba-iba kayo ng experience. You may be in one team, but hindi kayo pareho ng araw. Hindi mo siya pwedeng i-judge na nagdadahilan ka lang. Kasi ganun yung naging perspective ko especially nung naging first version ko talagang nagdadahilan ka lang. Yung dahilan mo nung nakaraang linggo pa yan. Pero hindi ko inaano yun sa kanya. And I realized na pangit pala. Pangit pala talaga siya. Not until talaga napunta ako sa Eddie Boys. And I'm really grateful for Eddie Boys, no? Kasi, yun, hindi ako pushy sa mga kasama ko. Kung hindi mo na-hit yung target calories mo, bawiin mo sa susunod na araw. Kung hindi mo na-hit yung target steps mo,
bawiin mo lang as long as aware ka. And importante yun na andun ka lang always for them. Kasi hindi naman nila need ng someone na magbabantay sa kanila eh. Need nila ng kasama sa journey. Hindi nila need ng parang guard na, oy, ikaw ano, hindi ganun yung role ng accountability partner. Yung accountability partner mo is there for you na pwede mong makausap or kung may gusto kang matutunan. Kasi babalik din tayo, yung journey natin of transformation would really be coming from all our efforts. Sa atin kasi hindi manggagaling yun kay Kuya G, hindi manggagaling yun kay Kuya Gary, kay Coach GC. Kasi kung pwede pa lang sila na lang sana nagbuhat, 'di ba? Sila na lang sana nagbasa ng Eddie books for me, 'di ba? So yun lang. Thank you, Ari, and we appreciate you as well, Bunso. Ikaw ang bunso ng grupo eh. Ayan, Kuya Dij, go. Anong yung May takeaways? kasi total, akala ko nakamute pa ako. Edible na pala. Hindi. Edible. As always. Kung meron akong i-reveal sa hindi Kaizen crush Alam mo, within the hindi Kaizen crush. Within the Eddie Boys, solid naman kami as a group. Pero honestly speaking, within the Eddie Boys, there's only one Eddie Boy na close ako. Close in a way na because we can relate. Hindi dahil siya ang favorite ko baka mamaya magselos yung mga Eddie Boys. Pero honestly speaking, that's Pat. Kami ni Pat. Actually, alam to ng Eddie Boys na kaming dalawa. May iba nga kaming may iba nga kaming lengguwahe. Ang tawag namin sa isa, wet partners. Alright. Kung bakit naging wet partners yung tawagan namin, amin na lang 'yon. Huwag na kayong makialam. Amin lang ni Pat 'yon. Alright. Pero ang nakakatawa sa amin sa namin ni Pat kasi probably because nung pumasok kami sa season 8, pareho kami ng dinadaanan, pareho kami ng situation to the point na alam ba, tulad nung sports fest, without saying words, nagkita lang kami, automatic na bukang bibig namin, kamusta ka? Ganun na lang. Kasi nababasa na namin eh. Hindi siya na parang nakakagulat na parang, hindi naman telepathy ang tawag namin doon. Kasi nagkataon lang na, ito na si Pat. Sabi ko, ito na naman si Deej. Parang, may dinadala na naman to. Kasi makikita mo, iba yung tabas ng mukha namin, iba yung which is a little bit different, no? Parang, anong crush? Wala ako. Ito na naman to. Arnie, hindi ko nga crush si Pat. Iba. Hindi ko crush si Pat. Joke lang. Na-issue pa nga. Hindi naman pa ang issue. Hindi ko crush si Pat. It's because pareho talaga kami ng journey. Nakakatawa pa yan kasi bukod dun sa as you can see, pareho kami nasa Chunky-licious. Dahil bukod sa pati sa pisik namin, pareho kami sa mga problems na dinadala namin, pareho kami. Ang nakakatawa doon, kahit financial relationship with the wife, pareho. Kaya nga nakakatawa, parang if I found a brother, a very close brother, si Pat 'yon. Kaya most often than not, siya yung nagiging accountability partner ko. Automatic yung tanong nga namin doon, kamusta ka? Or pag alam mo, there's a certain issue na kailangan namin settle. Ang unang-una kong kinokontak agad, si Pat, kamusta ka? Ano sa palagay mo? Ganun agad yung namin. Ganun na yung naging bond namin. So, kung may takeaway ako, or if there's, not to of course, I will remember the rest of the Eddie Boys for the rest of my journey in Kaizen. Kung meron akong mabibitbit na naging close sa akin na that would be Pat. Yan? Alam naman ito, even from the past seasons, halimbawa, sa season 5, ang naging ka-close ko doon si B or si Jen, kaya lang wala na siya, hindi na siya nagjo-join ng Kaizen. Though we still maintain contact. Sa season 6, surprisingly ang ko doon, ang contact ko doon, kilala din ni Pat kasi nakakausap din ni Pat. Si J, despite na mukha lang di kami close ni J, pero kasi pero pag si Pat nakita na kami kung paano mag-usap ni J. Mas masahol pa sa magjowa. Ganun kami ni J. Kung may ganon sa mga seasons na yun, si Pat yun. Feeling ko pagdating namin sa other seasons, matatawa kami. Dadating yung araw na siguro parang with telepathy pa lang, alam na namin na wala ka na naman sa ROC mo, no? Ang lungkot mo. Yung mga ganun, may ganun na kami, may ganun na kaming something dun sa So, that's how I appreciate Pat, actually. Ganda. Thank you, Kuya Dij. Ang ganda nun.
yung bonding niyo ni Sir Pat, and sana magpatuloy, di ba? Up to outside the season, outside Kaizen pa yan, di ba? Kasi yun nga, yung sabi ko nga kanina, yung brotherhood kasi talaga nung Eddie Boys yung nag-fuel ng fire namin to push through this journey. And may question lang dito si Champ Nori, sino daw mas favorite mo, si Je o si Sir Pat? Sino daw mas Ano? favorite mo? Si Je or si Pat? Si Miss Je ba o si Sir Pat? Naku po, Hirap na-hot yung seat tanong na. na yan. Pero alam ni Pat ang sagot. Kasi si Pat tsaka si Jay, magkasama kami sa isang GC. Hindi na namin i-reveal ko nung GC yun. Alam na ni Pat kung sino yung favorite ko. Ayun, sige. We'll leave Siguro it pag at that, siguro pag nag-wig ako, baka malito na siya. Yari. Aabot na tayo sa wig. Ayan. So, yun yung last question natin for chapter 17. Pops JC, pa-share nga ulit kasi meron pa tayong isang slide yata doon eh. Yung ano lang. Okay na. Thank you. Thank you. Thank you slide. May kasunod yun. Yung takeaways. May take Yun na na. Tanong na natin sa audience. Alright. Hindi ko nakakita. So, audience, lagi naming tinatanong to sa dulo, I think. Ano po key takeaways ninyo from this session? Meron po ba kayong mga natutunan, napulot na aral from Coach D also, from us? Share nyo lang. We can, I guess, at least 2 sa inyo mag-raise ng hand to share your takeaways for today's session. Ngayon kung wala talaga, then ayun, mag-picture taking na tayo. Ayan. Anyone po? Habang nag-iisip pa yung iba mag-raise ng hand if ever, gusto ko lang mag-thank Ayan, may you nag-raise kasi ng hand. Sige, thank you ako hindi muna. pa naman to last. May isa pa Hindi kami pa naman, na yes. Oo. So, salamat dun sa mga sumusubaybay lagi sa sa episodes ng Chapter Chats Eddie Books. May susunod pa po dun sa sa next basta ipopost namin yung susunod na na Chapter Chats. Pakisundan na lang and hindi rin namin kakalimutan na i-post 'yon. Ayun. Sige, bigyan natin kay sino unang nagtaas na kamay? Si Miss Jamie. Si Okay. Ma'am Jamie. Hello. So, today, parang mas na-reinforce sa akin yung importance of accountability. Dahil dun sa lesson and actually listening to you guys as Eddie Boys, parang how you speak of each other, parang yung natutulungan. Parang feeling ko ang daming moments na gusto nyo nang umiyak, pero pinipigilan nyo lang. Ilabas nyo na yan. Gusto ko may umiyak today. Wala Next week naman next po session na lang. umiiyak. Sige, next session Sa na lang last tayo session. mag-iyakan. Last session, naiiyak, promise. Ayun, nakakatawa panoorin kayo, Magbe-break na kami. pakinggan kayo, di ba? Ayun lang. Thank you, Miss Jamie. Thank you Thank din you. for this space. Nakakatuwa na hindi lang talaga physical fitness yung tinitingnan natin. Tapos meron din tayong ganito and you guys sharing openly parang reaffirms na safe talaga yung community natin. Kasi di ba outside Kaizen parang nakakailang naman sabihin sa friend mo na super grateful ako sa'yo, grabe, I won't be here. Parang di ba parang may kakaibang moment para sabihin mo yon. Pero for you guys to say it so openly, so honestly, nakakatuwa. Very refreshing na mawala yung, tawag doon yung something machoism na ganun. So, pero for you, basta yun. Nakakatuwa lang kayo. Thank you for the space. Thank you po. We appreciate that. Next, si Champ John. Takeaways niya. Hello po, good Sige po. afternoon. Good afternoon. Okay, audio ko. Yes. Yes. Ayun, huge congrats po, Eddie Boys, and thank you for the session. To be honest, yun nga, like I mentioned, I think 2 sessions ago, parang hindi naman entirely new yung book. Familiar naman ako with what's there. Pwede naman i-ChatGPT to lahat kung yun lang naman talaga. Pero nakakatuwa yung mga kwento, nakakatuwa yung knowing more about all your stories and even sa coaches. Yung moments of vulnerability na hindi lang naman to sa student, also with the coach. And I think, yun, ang daming good things. So, good job for creating this and looking forward sa next. Yun lang. Thank you. Thank you, Champ John. Thank you. Yung next, maghahanap pa kami ng next na book. Yun talaga yun.
Next na book naming Eddie Books. Oh, Ayan. pinagtatalunan Ah, pa namin yung book. Oo. Champ Roy, sige. Hello, I'm here again. Pinaka nag-resonate sa akin, naalala ko yung sinabi ni Coach T, yung saying no is also saying yes, something like that. As someone who says yes a lot, since before to mas lagi ako nag-yes, tapos to the point na nade-drain na ako. So, nitong mga nakaraang taon, especially during the last years, my previous employer in the Automotor Philippines, I learned to say no kahit na alam ko may madi-disappoint akong mga tao. But in a different perspective, I'm also saying yes to myself kasi tama yung sinabi ni Coach T na yung kailangan mo rin ng yung something for yourself para hindi ka maubos, kumbaga. So, I'd like to affirm lang din, Coach T, for your wisdom for this session. And kudos to Eddie Boys for this session. Thank you. Yun lang. Thank you, Champ Roy. We appreciate your time din na pagdalo. And on behalf of the group, I would like to acknowledge yung and pasalamatan si Coach D sa pagpapa-unlock sa amin for today. Ang laking bagay na actually is this the first time na meron tayong special guest, no? Eddie Boys, tama, no? So, ang galing. Usually, Galing ng ang timing. special guest natin si Coach Lone. Si Coach Lone. Wala kasi si Coach Lone today. So, kung matatap natin siya, mabilis lang. Sana pwede. Pero baka i-reserve na natin si Coach Lone sa next na episode. Reserve natin si Coach Lone. I-reserve natin yan kasi yung last, ayun. Kasi si Atomic Habits, some copies of this book and also sa audiobook din, merong additional chapters. And we would like to also discuss these chapters to you guys. So, meron pa tayong episode 8. Yan ang sure na sure tayo dyan. Meron pa tayong episode yan yung 8. Session natin. On October 18. On October Mag-post pa din 18th, yes, we will post the updates. Pero for the benefit of those na nandito na October 18, 4 p.m. ulit. Magpo 4 p.m. session ulit tayo. Yes, Coach JC. Ay, may Jim Dayo. Jim Dayo is 18, yeah. Okay, so kailan ang next Eddie Books? Abangan nyo na lang po ang post namin. Okay? Halloween. Sa Halloween na yan, malamang or before season tayo end. sa final chapters. Chapter chats, no? Halloween edition. Okay, so ayan, I guess marami tayong natutunan, marami tayong takeaways for today. Maraming salamat sa lahat for giving us your time for this session. Picture tayo, kung ma-on nyo yung cameras nyo po. Pops JC, kami sa season ender, sasayaw kami, promise. Coach Juan, ikaw na ang bahala sa amin. Promise, binovolunteer ko na si Gary. Hoy, wag ako. Wag ako, parehas kaliwa. Sabay-sabay pala kami, sabay-sabay kami. Sorry. Parehas kaliwa pa ako. Okay. Okay, sige. Ikaw na, Pops. 4, 3, 2. Isa pa. Isa pa. Eddie Books Eddie Boys sign, yes. Ito. 3 daliri sa mata. 1, 2. Okay. Ayan. Thank you so much, Ayan. guys. Thank you so much. Stop recording na, Pops. Thank you. Thank you, Coach